Okay guys, let's start another video regarding to sa electricity, basic principle. So, continuation lang to ng ating previous video na nagtapos sa question number 20. So, this time, ang question natin is 10 items ulit. Question number 21 to number 30. So, yung reference natin, yung 1001 electrical engineering box ni Rojas. Okay? So, proceed na tayo dun sa mga problems. Okay, so since ano yan, 10 questions ulit. So, i-breakdown natin kung ano yung mga formula na gagamitin doon sa mga problem na i-discuss natin. So, isulat natin. Ano ba yung mga topic na ma-discuss dyan sa mga problem na yan? So, una, ang topic natin na ma-discuss sa mga problem na to is effect of temperature and resistance. So, sulat natin. Effect of temperature in resistance. Yan. So, ano yung mga formula na included dito sa topic na to? So, yung formula na gagamitin natin, resistance, R1 over R2 is equals to T plus T1 over T plus T2. Yan. T2. So, kapag may pamangking ka, T2 ng tawag sa'yo. And then, another formula is R2. So, lalagyan natin ng legend yan kung anong equivalent yung mga formula na yan. So, R1 is equals to 1 plus temperature coefficient with respect to T1 multiply sa delta T. So, ano yung delta T? Ito yung temperature coefficient with respect to temperature 1 or initial temperature equals to 1 over T plus T1. Then, another formula is delta T is equals to, ano ba yung delta T? So, yung difference ng final temperature minus initial temperature. So, T1. Okay? Ano yung mga value na yan? So, yung R1, yung R2, so, yung R1 mo is initial resistance. Initial. Okay? Then, yung R2 mo is final resistance. So, lagay na lang natin ohms. Then, yung T, ano yung T? Inferred absolute temperature. Absolute temp. So, T1, saka T2. So, ganun din. Parang resistance. Itong T1, initial. Initial temp. Then, yung T2 is final temperature. Then, itong isa, delta T. So, yun yung difference nga nung, change in temperature. So, change in temp. Then, ano yung ganito? Alpha. Ano yan? Temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient. Pasensyahan nyo na yung sulat natin ha. Medyo maganda. So,
Temperature coefficient of resistance. So, okay. Na natin, meron na tayong legend niya mga gagamitin nating mga formulas. So, ang topic na yan is effect of temperature in resistance. So, ano pa yung isang topic? Insulation. So, dito na lang natin ilagay. Lagay tayo dito ng box. Another topic to. So, insulation resistance of the cable. Insulation resistance of cable. So, may kaunting ingay, may dumaang eroplano. Okay. So, formula ng insulation resistance is R equals to resistivity over 2 pi times length ln R2 over R1. So, yung ano na yan is, yung R2 mo is, let's say, ito yung cable natin. Yan. Then, yung center, doon magsisimula yung radius mo. Okay. Yan. So, yung maiksi, ito yung R1. Then, this one, yung mahabang radius is R2. Okay? Tapos yung L mo dito, ito, length ito ng cable. Ito namang sa taas, resistivity siya ng insulating material. Okay? So, ayan. Yan na yung mga formula na gagamitin natin. So, mamaya may mga additional tayong mga constant. So, madidiscuss naman natin siya sa pag-solve ng problem. So, another formula is conductance. So, dito natin, maiksi lang naman itong formula na to. So, yung conductance is equals to G is equals to 1 over R. So, ano yan? Parang reciprocal siya ng resistance. Ang unit ng conductance is Siemens. Siemens! Okay? Tapos yung conductivity, reciprocal naman siya ng resistivity. Okay? So, okay. Na-discuss na natin lahat ng problem. No. Hindi problem. Ano pa lang to? Formula pa lang. Wala pa tayo sa problem. Gagawa natin ang solusyon ng mga problem. So, proceed na tayo since ito yung continuation ng previous video natin. So, mag-start tayo sa question number 21. So, balikan nyo yung mga previous video. Nagtapos yun sa question number 20. So, ito yung kadugsong. Okay? Proceed na tayo ha. Walang kukurap. Dito na tayo sa question number 21. Basahin natin. The resistance of a copper wire at 30 degrees Celsius is 50 ohms. If the temperature coefficient of copper at 0 degrees Celsius is 0.00427, what is the resistance at 100 degrees Celsius? So, mukhang madali lang, kasi maiksi yung problem. Mukhang madali lang. Tingnan natin kung paano yan isi-solve. So, una, para ma-solve natin yan, sulat natin yung given para hindi kayo nalilito. Pati ako nalilito sa inyo. Joke lang. So, ayan. Yan yung technique kapag magsusolve ka ng ganitong problem para hindi ka malito. Sulat mo lahat yung given.
Okay? Let's say, ito yung copper mo, 30 degree. Merong 30 degree Celsius na resistance at temperature. Okay? Ano yan? T1. Then, 50 ohms na. What is 50 ohms? R1. Okay, proceed na tayo. Again. So, T1, yung 30 degree, tapos yung R1 mo is what? R1 is equals to 50 ohms. So, yung T2 mo is equals to what? 100 degrees Celsius. 100. Tapos, yung R2 mo, so, yan yung nawawala, R2. Hanapin natin yan. Tapos, yung nawawala din. Meron kang given na coefficient at 0 degrees Celsius, 0.00427. Okay? So, kailangan natin makuha yung value ng T. So, kasi yung formula natin ganito. Yung kanina, yung sinulat natin sa unahan, R1 over R2 is equals to T plus T2 over T plus T1. So, yung T, wala. Yun na lang ang kailangan natin para makuha yung value ng R2. So, ito, i-convert lang natin itong temperature coefficient into Celsius at into temperature. Paano siya i-convert? So, ano lang siya? I-divide mo lang 1 over ito. Kasi dun sa previous formula natin, so, ganito din. Ito yung previous formula natin. Missing kasi ito eh. So, yung previous formula is ganito. 1 over T plus T1. With respect to dito. Since ito ay 0, so, mangyayari, yung value of T mo is 1 over alpha or coefficient of temperature coefficient 0.00427. So, ano yung value niyan na makukuha natin? So, gamitan natin siya ng calculator. Okay. Calcu tayo. Gamit tayo ng calcu ngayon. Medyo masenso na tayo. Nakabili na tayo ng calculator. Okay. So, yan. Pag ganito yung pag-input niya sa calcu. So, sa mga hindi pa marunong gumamit ng scientific calculator. So, ano lang siya. Sundan nyo lang to kung paano natin pinipindot. So, bawas tayo. 0.00427. So, ano sagot? So, ang sagot natin is, so, since naka-fraction yan, ipindutin mo itong SD para mag-decimal. So, magiging, ano yan? Magiging 200, ano sagot? 234.19. So, yun yung temperature. Ito. 234.19 degree Celsius. So, yan yung gagamitin natin dito sa value of T. So, meron ka ng value ng T ngayon. Okay? So, pwede natin diretso yan dito.
O mag-erase tayo para maganda yung pag-substitute. Okay? So, sulat natin dito yung So, burahin na natin to. Nakuha na natin yung value 234. Tandaan nyo lang, 234.19. Okay? So, sulat natin dito yung 234.19. And then, meron na tayong mga given. Substitute na natin sa formula. So, plug in na natin yan. Makukuha na natin yung value of R2 dyan. So, yung R2 mo, missing yan. Yan yung hinahanap. Then, lagay mo yung 50 ohms dito. Equals to 234.19. Ano yung T2? Plus 100. Over 234.19 plus T1 mo is 30. So, using calculator, pwede itong shift solve. Kukuha mo yung value of R2. So, subukan natin mag-shift solve. Gamit itong calculator natin. So, erase natin muna to. So, paano mag-shift solve? I-type mo yung, let's say yung R2 mo is dito sa calcu. Value niya, X. Yan. Then, divide mo siya ng 50. Click mo dito sa side. Alpha equals. So, yan yung sa pagkakalkyo sa board exam. Kasi sa board exam, hindi na mahalaga yung mahabang solution. Ang kailangan mo doon, tamang sagot. So, input natin plus 100 over 234.19 plus 30. So, by that, pwede nating i-shift solve yan. Lalabas yung sagot ng value ng X. So, pindutin po itong shift. Tapos, ito, calc. Shift calc. So, solve yun. Para mag-solve siya. Solve for the value of X. So, equals mo. Sa sagot is 63.24. So, meron tayong final answer. Okay. So, anong letter yan? Letter C. Makikita mo dito sa calcu. 3.24, which is letter C. So, ayan. Ano mo natin i-close natin itong calculator natin. Okay. So, we are now come up with the correct answer. Is 63.24 ohms. So, ayan. Medyo mahaba lang yung discussion natin dito sa question number 21. Kasi ito yung unang problems na i-apply natin itong mga formula na to. So, sa mga susunod, alam na natin, kabisado na natin yung formula. Mabilis na yung solution natin. So, letter C. So, proceed na tayo sa question number 22. Okay? The shunt field winding of a shunt generator has a resistance of 80 ohms at 20 degrees Celsius. After several hours of continuous operation, the winding temperature rises to 50 degrees Celsius. How much is the winding resistance under this condition? Assume the resistance temperature coefficient of copper to be 0.004 ohm per degree at 0 degrees Celsius. So, ayan, same formula siya do sa previous problem. So, pwede na nating idiretso. Diretso na. Pwede rin naman isulat natin yung given
yung mga given. Yan. So, yung R1 natin, what is R1? 80 ohms. So, yung T1 equals to 20 degree Celsius. So, yung R2, yun yung hinahanap again. Then, T2 equals to 50 degree. So, kapag sinusulat nyo kasi naka-breakdown yung mga given, mas madali siyang maintindihan. So, yung alpha coefficient 0.004. Then, yung value of t, yun yung nawawala. So, paano makuha to? I-divide mo lang to ng 1. So, is equals to 1 over alpha. Sagot is 1 divide 0.004. So, calculate mo 1 divide 0.004 equals to 250. So, 250 degree Celsius. So, meron na tayong value of T. So, R2 na lang yung nawawala. Ito na lang. Direct substitution na tayo sa formula. R2 is over, yung R1 mo? 80. Equals to, ang T natin is 250 plus T2, which is 50 over 250 plus T1. Ano yung T1 natin? 20 degrees Celsius. So, again, shift solve ulit tayo. Ang makukuha natin is value ng R2. Yan. So, shift solve ulit natin. Apply natin sa gamit ang ating mahiwagang calculator. So, ayan, makita nyo sa calculator natin. Erase muna natin yan. Again. So, yung natin, magiging R2 dito is, let's say, X over 80. Alpha equals 250 plus 50. So, in this case, yung calculator na yung hindi ka na mag-algebra. Yung calculator na ang magbibigay sa iyo ng tamang sagot. So, ganyan yung technique sa board exam para mabilis kayo mag-solve. So, shift, calc, tatanungin yan, solve for the value of x again. Pindutin mo lang yung equals. Itong 63, yan yung previous transaction, previous answer. So, equals mo. Lalabas dyan is 88.89. So, makita mo, yung 88.89, ito, letter A. So, sulat natin, 88.89. Parang lang to, radio station. 88.89 ohms. So, ito na yung final answer natin. So, di ba madali lang? Madali lang kapag gusto mo yung inaaral mo. So, madali lang siya mag-gets. Letter A. Okay, proceed tayo sa question number 23. Natatapos din natin to. 10 items. The field winding of a series motor has a resistance of 120 ohms at 15 degrees Celsius. After running for 2 hours, the resistance increases to 140 ohms. If the temperature coefficient of the winding at 0 degrees Celsius is 0.04, find the new temperature of the windings. So, in this case, ang hinahanap naman is yung T2 mo. Nasaan na ba yung T2 mo? Okay, T2, final temperature.
It's a, ano lang, it's a joke time. Para naman na mapangiti ka habang nagsosolve ka ng simpleng problem pero mahirap pala. Mahirap na problem pero simple lang pala. The field winding. So, isulat ulit natin ang mga given. Yan, ganyan lang yung technique. Sulat-sulat mo lang. R1 dito sa ilalim, R2. Tapos T1. Tapos T2. And then, coefficient dito sa may dulo. Sulat mo, 0.004. So, typical siya dun sa previous problem. So, i-assume mo na ang magiging value of ano mo dyan, T, is 250 din kasi pareha sila ng coefficient eh. So, 0.004 equals 250 Celsius. So, ano yung T1? 15 degree Celsius. So, yung R1 mo is 120 degree, 120 ohms. So, yung R2 mo is 140 ohms. So, mapapansin mo, yung T2 mo, walang value. Ay, grabe. Magagalit yung mga T2 mo. So, yung T2 na yan is final temperature on the windings. So, ayan yan, no? Guhitan natin. Find the new temperature. So, ano yung bagong init na nararamdaman mo? So, the same formula. Diretso na natin. Wala nang sulat-sulat ng formula. Kabisado na natin. Nagdaan na tayo ng ilang problem. So, diretso na natin. 140 over 120 equals to T plus 250 plus T2. Ayan na. Yan na lalabas yung T2 mo. Ayan, dyan. Kasi pag ganito yung setup ng equation, medyo mahirapan ka pang mag-algebra nito. Kasi itong denominator na to, i-multiply mo pala dito sa side na to, then mag-transpose ka pa nitong 250 sa kabilang side, magma-minus ka pa. With the use of our magic calculator, pinapadali na niya yan. So, lalabas na yung tamang sagot. Hindi ko naman sinasabi na hindi tayo marunong mag-algebra, pero ito na yung new trend. Calculator, ano mo na yan, calc mo na yan, cheap solve mo na yan. So, mamaya, papakita ko rin kung paano i-manual yan. Baka kasi merong nalilito kung paano minamanual yung ganyang setup ng equation. So, this case, calculate natin using calculator muna. Ayan. Okay. Meron tayong calculator dyan lumabas sa gilid. Nakikita nyo. Bumili ako ng calculator ng isang araw lang. Para naman hindi ako nahirapang mag-compute. So, i-clear natin ang laman. So, type uli natin. The same do sa pag-type natin kanina. 140 over 120. So, alpha equals, type mo 250 plus alpha x. So, yan yung T2. Then, 250 plus 15. And then, shift calc. So, magkahanap uli yan ng value ng x. Bakit kasi yung value lagi ng x yung hinahanap nyo? Okay? So, makikita mo, ang sagot is 59.2. Pagtingin mo sa choices, ay, nandun. Tugman-tugma. Good news yan pagka ganyan nasa choices. Ang bad news, kapag calculate mo sa calcu, paglabas ng sagot, wala sa choices, another troubleshooting ka ng yan, problem. So, ayan. Ang lumabas is 59.2. Burahin na natin yung calcu natin sa gilid. Tagkalin muna natin. Nakaharang siya. So, ang lalabas ng sagot is 59.2 degree Celsius. Okay. So, ayan. I-ano natin to.
i-algebra natin tong ano na to. So, ganito kasi mangyayari dyan. So, itong 140 mo, kasi para magets yung iba na medyo nalilito. Kasi hindi naman tayo lahat biniyayaan ng analysis kung paano i-analyze tong basic algebra. So, may kailan-ilan na nalilito. So, let's say, itong 250 na to, cross-multiply lang, 250, so, minultiply ko lang siya dun sa kabilang side. Dinala ko siya dito. So, ayan, i-plus ko to, 15. So, pwede mo na rin i-total to. Mamaya ako na ito-total. May matitira ka dito na 250 plus T2. Okay? Then, magpalit nga tayo ng ballpen para mas maganda yung sulat. Okay? So, ito, magiging, ano to? Magiging 265. Then, itong 140 divide 120, anong sagot dyan? Divide mo ng 10 both side, 14 over 12. Okay? Anong sagot? Pag engineer tayo, 1 plus 1 lang, kinakalkyo pa natin. Para sigurado. So, i-times na natin siya. I-diretso na natin to. I-multiply na natin to. 140 over 20. Tapos, multiply siya sa 265. So, ang lalabas na sagot dyan is 309. So, dito tayo. Punta tayo dito sa kabilang side. Magiging ano yan? 309.16. 309.166. 1667. Tapos itong negative, itong 250 na to, dadali mo sa kabila. Pag lumibang kasi ng equals yung ano, number is, naiiba yung sign. So, magiging negative yan, minus 250. So, magiging T2 na lang tong kabilang side. Then, pag 309, minusan mo ng 250, ang magiging sagot is ito din. So, baka magtapak ka pa kayo. Itong 2 na to, bakit hindi parehas dito? So, itong 1.16, ni-round off siya, magiging 0.2. So, 309 minus 250 is 59.2. Okay. Tapos na tayo dyan. Next, ano na tayo? Nakuha na natin yung tamang sagot. Okay. Letter, bilugan natin. Letter B. Okay, proceed tayo sa question number 24. The resistance of a wire is 126.48 ohms at 100 degrees Celsius and 100 ohms at 30 degrees Celsius. Determine the temperature coefficient of copper at 0 degrees Celsius. So, medyo maganda yung problem na to. Pabalik lang. Kukunin mo naman dyan as value ng temperature coefficient. Ano yung temperature coefficient? So, mapansin nyo, dito sa mga problem na sinusolve natin, kailangan yung basic algebra knowledge. Kasi kapag hindi mo na-gets yung basic algebra knowledge, medyo mahirapan ka sa formulate ng equation, sa pag-transpose at saka pag-calculate. Pero kung may calculator ka, mabilis yan. No? So, sulat ulit natin yung mga given. Resistance. R1 126 point so may maingay na eroplano na naman, may dumaan na namang eroplano. Yun ang problema dito sa ano natin, studio. Laging may dumadaang eroplano. So medyo may maririnig kayong konting ingay. So okay lang yan, basta itong sinusulat natin, itong solution natin, intindihin nyo para masundan itong mga solution.
So, yung T1 equals to 100 degrees Celsius. R2 mo is equals to, is the value of R2, 100 ohms. Okay? 100 ohms. Tapos yung T2, final temperature, 30 degrees Celsius. So, mapapansin nyo, ang nawawalang value is value of T. So, yan yung hanapin natin. Tsaka itong value of temperature coefficient. So, ito yung pinaka-required. So, una, isolve muna natin yung value nito. So, ito yung unang isosolve natin. Sunod, ito. Ito na yung final answer eh. So, ayan. Diretso na ulit natin sa calculator. Medyo mahirap to kasi magigitin mo yung magiging equation natin. R2. Diretso na natin sa formula. Kabisado na natin yung formula. 100 over 126.48 T plus ano yung T2? 30 over T plus 100. So, pag ganyan na yung equation, medyo mahirap na siyang mahirapan ka nang mag-algebra dyan. Kasi yung numerator mo may unknown, tapos yung denominator mo may unknown din. Pero, anong technique lang dyan? Ano lang yan? Cross multiplication lang siya. Pero since, hindi muna natin i-calculator yan. I-derive, diretso natin. So, sabi ko, cross multiplication. So, mag-cross multiplication ka. Pag ganun. Tapos, itong 126, pupunta naman dito sa kabila. So, mapansin nyo, punta tayo dito sa kabilang side. Ang mangyayari dyan is 100 multiply sa t plus 100. So, medyo mahabang algebra to ha. I-ano lang natin para for the benefits of everyone. T plus 30. So, isa-isahin mo pa yan. I-distribute mo. 100, itatimes mo dyan isa-isa. So, 100, meron ka ditong 100t plus 100 times 100. Ang sagot. 4 na 0, 10,000. Tapos, 126t. Meron ka diyang 1.6.t plus 126 multiply mo sa 30. Ang sagot. So, calculate tayo. Clear. 120. Ano yan? 126.48 multiply mo sa 30. So, ang sagot mo is 37. So, ayan. Sagot mo is 3794.4. No? 3794.4. Sulat natin dito. 3794.4. So, in this case, pwede na nating i-transpose both sides. So, pagsamahan natin itong parehas na may t. Tsaka itong constant lang. So, paano natin pagsamahin yan? So, itong 100t, lipat natin doon sa kabila. Magiging negative yan. Tapos, itong 3,000, ilipat naman natin sa kabila. Magiging negative din yan. So, ganito mangyayari dyan. 126.48t minus 100t is equals to 10,000 minus 3794.4. So,
In this case, ang mangyayari is, magkakaroon ka dito ng, pag minusin mo lang yung dalawang coefficient dito, yung dalawang numerical coefficient, so matitira mo dyan is 26.467 T. Tapos itong 1,000, mag-minusin mo yung dalawa. Anong sagot? So, calculator ulit tayo. Okay. Clear all. 10,000 minus 3794.4. Tama ba? Tama. So, ang magsagot is 6,200 what? 6,205.6. So, sulat natin dito. 6,205.6. So, yan. Meron na tayong makukuhang value ng T. So, mangyayari dyan, yung para makuha mo itong value ng T, itong 6,000, i-divide mo lang sa 26.467. So, anong magiging sagot? So, punta tayo dito. Dito tayo sa kabilang. Akyat tayo dun sa taas. Dito maluwag eh. So, yung value of T mo is 6,205.6 over 26.467. So, value of T mo, hindi pa nakakukuha dyan yung sagot. Balik tayo sa ating mahiwagang calculator. So, clear natin ang laman ng bayong. So, divide 6,205.6 divide mo ng 26.467. So, ano sagot? 234.46. So, sulat natin yan. So, ito, pwede mong i-store to. Shift, stored to alpha A. So, ayan, babalikin natin yung mamaya sa calcu na yan. Naka-stored na yan. Okay? So, 234.46. So, nakuha mo na yung value ng T. Ang coefficient naman is reciprocal lang yan. So, para makuha mo itong value nung hinahanap na temperature coefficient, i-divide mo lang siya na, yung 1, i-divide mo lang sa T. So, yung alpha mo is equals to 1 over T. So, hindi ko na isosolve yan. Dito na natin isolve yan sa calculator. Okay. So, pansin nyo kanina, yung value ng T, in-store ko dito sa alpha. So, ganito yan sa calcu naman para malaman nyo na din. So, 1, since yung formula natin, yan, 1 over T. So, dun sa denominator, ang ilalagay ko is alpha A. So, yun yung value nung T. 234.46. So, ang magiging sagot dyan is ano? 4.26 times 10 to the negative 3. So, alin yan sa choices? Kasi yung sa choices, naka-decimal. Ito naman, naka-scientific notation. So, paano yan ibalik sa 0, 0? So, itong negative 3, mag-atras ka lang ng tatlong
So, ayan. Iyan natin ha. Sulat muna natin. Ano yung naging, ano na yun, naging sagot. 4.26 times 10 to the negative 3. 265. So, erase natin tong kabilang side. Medyo sikip na yung ano natin. Erase lang natin to para ma-explain ko paano naman i-gagawing decimal yung naging sagot. So, ano yung naging sagot kanina? Alpha is equals to 1 over t is equals to 4.265 times 10 to the negative 3. Naka-scientific notation kasi ito. So, para ma-convert mo siya sa decimal, itong 4 point ano na to. So, mapapansin nyo, ang magiging sagot dyan, ito lang malapit to. Letter A. Yan. So, paano yan nangyari? So, yung 4 mo, yung point mo dito, i-move mo lang ng 3. Yung point nandito, di ba? So, i-point 1, 2, 3. So, yung ano mo na yon, lagyan mo ng 0. 1. Yan. Dito na yung point mo ngayon. So, yung negative 3 na yan, mawawala na yan. So, yan. Mawawala na yung negative 3 mo. So, decimal na, naka-decimal na, in-adjust mo lang. So, ito ang sagot. Yan. Para lang mawala itong times 10 to the negative 3. So, ito yung sagot. Letter. So, baka magtaka pa kayo 7 to. So, ni-round up lang yan. Okay? Medyo mahaba yung solution, ano? Mapansin nyo, medyo mahaba yung solution kapag mag-algebra ka pa. Pero, hindi mo, mapapansin mo kung i-calculator lang natin yun, mabilis yan. So, shift solve natin sa calculator. Pakita ko din sa inyo kung paano i-shift solve yan sa calculator. Okay? So, ayan. Clear natin muna to. Laman. So, di ba? Yung R2 mo, fill up natin, 100. So, yung R1 mo is 126.48. Diretso na tayo sa calculator. Hindi na tayo nagsusolution. Hindi na nakagagamit ng papel. So, let's say yung alpha x, yun yung nawawala, which is the value of t plus t2, which is 30. Divide mo sa another alpha x plus what is t1? 100. So, by that, since given na itong equation na to, kanina nag-algebra tayo, which is nag-come up tayo dito sa mahabang solution na to. Medyo, ano pa siya, complicated. So, sayang yung oras kapag sa board exam, magaganito ka pa, magsusolution ka pa na ganito. Halip na 5 problems na yung nasagutan mo, nag-consume ka pa ng ganito kahabang solution sa pag-compute ng isang problem. So, sayang yung oras mo. So, yan yung mga technique na dapat matutunan nyo sa paggamit ng calculator. Okay? So, ito, since meron na tayong equation, gamitan ulitin natin yan ng shift solve. Shift, pindutin mo itong calc, ganap siya ng value of x. So, yung ano dapat yung lalabas na value ng x? Kung ano yung value ng t dito. So, 234 point something. So, magbabaris lang yan sa decimal since ito. Dito kasi nagbawas tayo ng mga decimal points. So, sa calculator, hindi yan nababawasan. So, pag in-equals mo yan, ayan, 234.35. So, medyo iba dito, 46 dito kasi sa decimal places na nabawas. So, yung 234 na yan, hindi pa yan yung sagot. So, para, ang gagawin mo dito, itong answer na to, isi-shift, i-store mo naman. I-store mo siya sa, ito, shift store. Ano mo muna, i-equals mo muna. Okay. So, ayan, 234. And then, shift store
sa alpha, let's say alpha A. Okay. Ship, store, answer muna. Ship, store, alpha A. Parang mali yung ano natin. Mali yung pag-ship, pag-store. Nag-ship solve, hindi yata na-i-store kapag ship galing sa ship solve. So, sulat nyo na lang, 234. So, tapos i-divide mo siya ng reciprocal naman yung hinahanap mo. 234 point, yung kanina? 0.35. Ang mahalaga lang, maiwasan natin itong ganito kahabang solution. So, sulat mo lang yung final answer na value ng t, which is dito sa calculator, value ng x. Tapos, equals mo yan ngayon. Reciprocal lang naman yan. So, yan yung final answer mo. 4.26. Ito yan, 4.27. Nagkaroon lang ng negative, Ito. Atras mo lang ulit ng tatlo. So, by that given answer naman, ito talaga yung makukuha mong sagot, letter A, kasi yung letter B, letter C, letter D, medyo malayo na dito sa nakuha nating final answer. So, by elimination, kahit nakapikit, kaya na talaga yung sagot. Okay? So, hopefully may natutunan kayo kung paano gamitin tong calculator natin sa mas mabilis na paraan. Hindi na tayo mag-algebra ng mahaba. Okay? Proceed tayo sa question number 25. Medyo mahaba yung natin doon, discussion natin sa question number 24. Okay lang yun, at least meron tayong mahalagang natutunan. Okay, itong question number 5. So, pagtingin mo pa lang, mahaba na yung question. Mukhang mahirap. Tingnan natin kung gaano kahirap yan. Okay, basahin natin itong problem. Two wire A and B made from two different materials have temperature coefficient of resistance equals to 0.0025 and 0.005 ohms per degree Celsius, respectively. It is desired to make a coil of wire having a resistance of 1,200 ohms with a temperature coefficient of 0.001 using suitable length of two given wires connected in series. Determine the required length of wire. Ba? Mukhang complicated yung problem So, anong formula yung gagamitin natin dyan? Okay? Naalala nyo yung formula natin kaninang sinulat do sa unang discussion? Ano yun? So, itong formula na to ang gagamitin natin dyan. Sulat natin yung R2 equals to R1 multiply to 1 plus coefficient times delta E. Alright? So, yun yung formula na gagamitin natin. So, since dalawang wire yan, so let's say RA plus RB. Okay? Sulat muna natin yung mga given. Medyo complicated yung So, temperature coefficient of resistance equal to so A B 0.0025 tapos itong isa is 0.0005
Ohms per degree Celsius yan So, ganito yung unit yan. Ohms per degree Celsius. And then, ano pa yung given? It is desired to make a coil wire having resistance of 12 ohms with a okay? So, ano pa yung given? So, may given siya na 1,200 ohms. So, R total siya. R total siya kapag pinagsama na yung RA tsaka RB. So, RA plus RB. So, resistance ng A at saka resistance ng B na wire. So, 1,200 ohms. And then, meron siyang equivalent, what is this? Temperature coefficient for A plus B. So, pag pinagsama siya, ito yung 001 ohms per. So, assume natin ohms per, ano din yan. So, by that, gagamitin natin itong formula na to. Substitute natin isa-isa. So, I think this problem is to equation 2 unknown. Bakit? Kasi ang tinatanong dyan is length of wire. So, kailangan muna nating makuha yung value of what? Kung ano yung value ng resistance A tsaka resistance B. Ito kasi, ito yung mother formula niya. Okay? So, ito, isa-isahin natin. So, pakuha natin yung R total ng dalawang wire kapag in-apply natin itong dalawang coefficient na to ng magkahiwalay. So, ito yung una equation. R total is equals to RA multiply sa 1 plus, ano to? Ito ang gamitin natin. 0.0025. 0.0025 multiply sa delta T. So, yung delta T, ano yan? Pansin nyo, makancel yan mamaya. Tapos, mag-plus tayo ng R total kasi yan. So, RA plus RB yan. So, mag-plus tayo dito ng RB. Itong given na to, kapag ano lang, yung ano na, total na nung dalawang resistance, pinagsama. So, yan yung magiging ano. In this case naman, individual resistance. Individual coefficient. So, we have to total it. So, RB, 1 plus, what is this? 0.00005 multiply sa delta T. Okay? And then, another equation is, ito equation 1 to. So, equation 2, para makompute natin yung R total, ito naman ang gagamitin natin, yung total, ano na. So, RA plus RB. Multiply natin yan, ito yung total coefficient, magkasama din. So, nakatotal na siya. 1 plus 0.001 delta T. Okay? So, ayan, meron na tayong equation 1 tsaka equation 2. So, let us have to erase natin tong mga values na to na nakasulat. Kasi nandun na yan sa equation na na-formulate natin.
So, mapansin nyo, given the equation, since parehas naman siya ng variable, i-equate natin yan. So, let's equate RT equals to RT from equation 1 to equation 2. So, dito, mag-algebra ulit tayo. So, you have RA, itong side na to, 1, sorry. We have 1 plus 0.0025 delta T burahin natin to, wala tong negative, baka magkamali tayo. So 1 lang yan, tapos plus RB multiply to 1 plus 0.005 delta T. Okay, then naka-equal siya sa dito. So ayan na yun, idiretso na natin. So ayan, naka-equal na siya dyan, para hindi na natin isulat ulit. Let's say naka-equal na siya. Okay, so burahin na natin the equation 1. May lipat na natin doon sa kabila. Okay, so given this formula, itong RT mawawala na din yan. Yan. So naka-equal na yan dyan. Pwede na nating ma-cancel out yung dapat i-cancel out. So mag-algebra tayo dito. I-diretso natin, mag-algebra tayo para mas madali tayong mag-cancel out. So RA plus ano to, 0.0025 RA delta T, tapos yung kabila RB plus 0.005 RB delta T, tapos equals to sa saan yan? Saan natin yan mag-i-equal? So, ito i-multiply natin isa-isa din. Medyo mahaba-haba. RA multiply sa 1. So, we have RA. Okay. Then, itong RA, multiply mo dito. Plus 0.001 RA delta T. Then, you have to add again. Kakaroon ka ng RB. Yung RB naman, i-multiply mo dito sa kabila. Kakaroon ka ng plus 0.001 RB multiply sa delta T. So, given that equation, pwede na nating ma-cancel out yung iba. So, ito, since both side ka meron itong RA, ito, pwede mo ito ma-cancel. Bakit? Kasi pag nilipat mo sa kabila, magsusubtract. So, cancel na yan. Tapos, itong RB, maka-cancel din. Bakit? Kasi pag yung kabilang side, nilipat mo sa kabila, magma-minus, maka-cancel. So,
So, magsi-0 yan. Anong matitira? Meron kang RA dito, RB. So, in this case, ang matitira na lang is yung may coefficient. So, pwede ka na rin mag-divide both side ng delta t. Ayan, oh. Pag nag-divide ka dito ng delta t, so, makakancel to. Tapos ito, makakancel din yung delta t. Sa kabilang side naman, mag-divide ka din. Cancel din yung delta t. Yung delta t, makakancel din. So, ang matitira na lang dyan is, so, magbura tayo. Bura natin ito nasa taas. Para mas madaling isulat. Ayan. So, since na-cancel na halos lahat, ito na lang yung matitira. So, dito sa left side, ang matitira is, sulat ko ha, 0.0025. So, RA. Naka-multiply siya sa RA. Yung delta T, na-cancel na. Tapos, may naka-plus ka na 0.005 RB equals, nakawala na din yung delta T kasi nag-divide ka both side ng delta T. So, ang matitira ito, you have 0.001 RA plus 0.001 RB. So, yan na lang yung natira. Bakit? Kasi dito, nag-divide tayo ng delta T. So, dito, nag-divide din ng delta T. Dito, nag-divide ng delta T. So, kaya na-cancel yan. Okay? So, ito na lang yung natira. Yan. Tapos, ano ulit natin yan? I-simplify pa. So, burahin muna natin ito. Total na ano na ulit natin yan. Na-simplify na natin. Okay. Ganyan lang yung ano natin. Discussion. Medyo mahaba. Para pangit din kasi yung dinidiretso natin sa calcio kasi hindi nyo magigets kung paano siya na-solve. So, yun din yung disadvantage kapag laging naka-caltech. Kaya pag ganito, medyo mahihirap yung problem, medyo mahaba yung solution. So, mas gusto ko i-derive siya ng mas mahaba para mas maintindihan. Okay? Since na ito na lang yung natira, pwede nating pagsamahin yung parehas yung value. So, itong RA, ito, lipat natin sa kabila. Okay? Tapos itong RB, ang gawin natin sa RB, lipat din natin sa kabila. Ayan. So, ang matitira dyan is parang kulang tayo ng 0 dito. Ayan. Tama. Kasi by inspection makikita ko magne-negative dito sa kabila kapag 0.005 lang to. Okay? So, ayan. Kulang lang tayo ng 0 dito. Yung sa kabilang side, tama naman. 0.001, tama naman. So, ayan. Pag pinagsama natin dalawa, itong point na 0.001 magma-minus. So, magiging negative yan. So, mangyayari dyan is 0.0025 minus 0.001. 001. Multiply siya sa RA. Sa kabila naman, itong RA nilabas ko lang ha, pinactor out. Sa kabilang side,
Kakaroon ka ng 0.001. Minus mo din itong point ano na to kasi ililipat mo sa kabila. Lumiban siya ng equal 0.05 RB. Okay? So, in this case, anong mangyayari? So, ang ano natin, since mas ano to, so, in this case, pwede nating kuhanin yung value ng RB kasi mas maliit ito compare dito sa side na to. So, yung RB mo, equal natin sa RA. So, ito, i-divide natin. So, ano bang value nito? Pag pinag-subtract mo. So, gamit tayo ng calculator. Okay. Diretso na natin ha. So, ito. Ganito ko yan i-factor out. So, meron kang sa RA, meron kang 0.025 minus 0.001. Okay. Divided by 0.001 minus 0.0005. So, anong lalabas dyan? 3. So, you have 3A. Okay? So, you have 3A here. So, dinivide natin. Ang naging sagot is 3RA. So, ito na yung galing din sa equation 1. Meron tayong equation 3. Kasi yung kanina, equation 1 at equation 2. So, another equation, since meron na tayong nasulat kanina, RA is equals to RA plus RB is equals to 1,200 ohms. So, substitute natin para makuha natin yung value ng RA. So, equals RA plus itong RB na to, i-substitute natin dito. So, punta tayo sa kabila, magiging 3RA. So, meron ka ng dito, kakaroon ka ng 4RA. Tapos, sa kabilang side, 1, 2 again. So, yung RA mo, from here, RA is equals to 1,200 over 4. So, yung RA is equals to 300 ohms. While the RB is 3RA. So, ano yung RB? 900. Multiply mo lang, oh. Ito yung RB mo, eh. 3RA. 3 times 300 is equals to 900 ohms. Pero, teka. Ano yung tanong? Nakuha na natin yung value ng RA, which is ito. Nakuha din natin yung value ng RB, which is ito. Yan, nakuha na natin yung dalawang value ng RA at saka RB. Pero, ang tanong dyan, length. What is the suitable length? So, paano natin makukuha yung length? Determine the required length of wire A. Ba? Para may kulang sa given. No? Dapat ang choices, dapat ang tanong, what is the resistance of RA? So, check natin sa libro. Sa libro, ang tamang sagot, letter, ito.
letter C. So, paano niya nakuha yan? So, yan yung itinutroubleshoot. So, pag ganyan, na-solve mo na, nakuha mo na yung value ng dalawa, yung value ng RA tsaka RB. Pero pag tingin mo sa tanong, wala naman dito. Ang hinahanap niya, length. Dun sa kinumpute natin sa formula, wala namang length doon. So, siguro, nag-assume siya dito, o kinulang lang dito sa question. Yan. Kinulang lang siguro sa question. So, burahin natin to. Okay. Since ang tanong dyan, mag-assume na lang tayo. Para mapalabas itong value, yung number 6. Total, alam natin itong tamang sagot is 6 meter. So, we have RA na ang value is 300 ohms. Ang tanong ngayon is length. Length of A. So, kung i-apply naman natin yung formula na R is equal to resistivity length over area. So, wala naman tayong value ng area tsaka value ng resistivity. Pero meron tayong RA. So, hindi rin applicable to. So, ito yung missing eh. So, ang understanding ko dyan, nagkulang lang ng given dun sa question. Baka, merong certain resistance dun sa per length ng wire. So, nag-assume tayo na merong given na resistance per length ng certain wire ng A. So, merong given na resistance per length or per meter, which is equals to 50 ohms per meter. So, yan yung assumption natin. Ito yung nawawala na given, 50 ohms per meter. So, baka yan yung nawawala na given. Troubleshoot lang natin para mapalabas yung tamang sagot. Okay? So, in this case, makukuha na natin yung value ng length. So, paano makuha yung length? Kasi meter yung hinahanap na unit. So, you have to divide it by 50. 50 ohms per meter. So, yung meter mo, pupunta sa numerator. Yung ohms mo, makakancel. So, ang matitira dyan is 6 meters. So, ayan. Which is letter C. So, ayan. Ito siguro yung nawawalang i-encircle natin. Square back. So, ayan. Ito yung nawawalang given. Posible. Or kung meron kayong other way para mapalabas yung length, i-message nyo lang dito sa ko, kasi hindi ko makuha kung paano na palabas yung value ng length na yan. Hindi ko magets kung saan ang galing. Okay? Basta letter C yung sagot. Ayan, 6 meters. So, in-assume ko na ito, na kulang lang ng given. Ito yung nawawala. 50 ohms per meter. So, yan yung resistance per meter ng wire. Tapos, yung RA naman is, yan yung nakuha nating total resistance. Okay? So, pwede na tayong proceed sa next question. Medyo mahaba yung discussion natin dito sa question number 25. Okay? Question number, 26? Two heating element which is 500 ohms and 250 ohms are connected in series with temperature coefficient of 0.01
0.001 and 0.003 ohms per degree Celsius respectively at 20 degrees Celsius. Calculate the effective temperature coefficient of the combination. So, the same ano yan, the same formula sa kanina. So, i-compute natin yung R total. So, sa individual muna. Pagsamahin natin, application itong dalawang coefficient. So, you have, diretso ko na, you have 500 multiply sa, itong 500 which is, yan yung R1, let's say RA ulit. And then ito, RB naman. So, 1 plus, ito, coefficient A, ito naman, coefficient B. So, ang hinahanap natin, effective. Ito. At 20 degrees Celsius. Okay? So, ayan. 0.001 multiply sa delta T plus 250 1 plus 0.003 multiply sa delta T. Okay? Then, yung another, ito, equation 1 to. Another equation 2. R total din, which is, pagsamahin mo na yung dalawang resistance dito, combine na. So, 250 multiply sa 1 plus ito yung hinahanap, effective coefficient ng combination. Multiply siya sa delta T. So, equation 1 and equation 2. Kapag in-equate natin yan, medyo mahaba ulit ang solution. So, equation 2 unknowns kasi ito. No. Ano lang. So, same derivation yung ginawa natin kanina. Pwede naman natin i-equate ulit yan. Equate 1 and equation 2 equals. So, ayan. So, you have 500. Since equals yan, hindi na natin papahabain itong solution natin. Since parehas naman yung RT, so equal na natin yan, dalawa. Equals na natin. So, diretso na tayo. 500 multiply mo sa 1. You have 500 plus 500 multiply dito sa 0.001. So, anong sagot? So, lagay muna natin dito. 500 multiply sa 0.001 delta T plus 250 plus 250 multiply sa 0.003 delta T. Okay. Ganyan siya eh. Tapos ito, magiging 750 multiply sa 750. Ito yung hinahanap eh. Effective temperature coefficient. So, multiply sa delta T. So, ayan, na-derive na, expand na natin. So, ngayon naman, i-simplify naman natin. Divide tayo ng anong divide natin? Pagsama-samahin muna natin yung mga pare-parehas na constant. So, 500, 250, 750. So, ito, 750, tsaka 250. So, ito, pag niliban mo sa kabila, magiging negative to. Maka-cancel to. Itong dalawa.
Kasi ito, ang total nito, 750, maka-cancel. And then, mag-divide tayo both side ng delta t. So, maka-cancel to. Maka-cancel to. Maka-cancel din to. So, ang matitira ay, ano yung matitira? 500 multiply sa 0.001. So, may matitira, magiging ano itong dalawa? 0.5. Then, itong dalawa, multiply mo yung 250, multiply by 0.003. Ano ka dito? 0.75. Okay? Tapos ito, constant din to. Ito kasi hinahanap natin. So, in this case, we can proceed na. So, meron kang 0.5 plus 0.75 equals to 750 effective coefficient temperature. So, yung makukuha mong sagot is equals to 0.5 plus 0.75 equals to 0.5 plus 0.75 equals to 125. 1.25 over 750. So, ang answer natin is kulay red. Kulay red natin yan. Divide natin 1.25. Kami tayo ng ating mahiwagang calculator. So, we have okay, ano nangyari sa calculator natin? Umitim. Okay. Wala na. 1.25 divided by 750. So, the answer will be 0.001 0. So, ang 00167. Tama ba? So, letter, ito yung final answer. Letter, nasa choices ba? So, ayan, swerte tayo, nasa choices yung sagot. Letter D. So, okay, proceed na tayo sa question number 27. So, sana nasundan niyo kung paano natin sinolve tong problem na to. Medyo, ano siya, complicated yung solution. Okay? 27 na tayo. A cylindrical rubber insulated cable has a diameter of 0.18 inch and an insulation thickness of 0.25 inch. If the specific resistance of rubber is 10 to the 14 ohms centimeter, determine the insulation resistance per 1,000 feet length of the cable. So, kanina, may formula din tayong binigay dyan. So, yun yung gagamitin natin. Okay? So, isulat muna natin yung given. So, yung formula, ito yung formula gagamitin natin. Yung sinulat natin kanina, based on unang ano natin, tawag dito, unang presentation, which is the formulas. Then, 2 pi times length, ln.
So, kung tatanong nyo kung ano yung loan na yan, yan yun. Na, ano na yan, derived formula na yan. Hindi ko pa na-research kung paano ito na-derive. Okay? So, yun yung formula na gagamitin natin. Formula. So, kailangan, kabisado na rin natin itong mga formula na to, lalo na sa mga magbo-board exam. So, lalagyan nyo lang ng mnemonics. So, para madaling matandaan, gawin yung, ano to, itong formula na to, gawin yung kanta. Okay? So, isulat natin yung given. Diameter. So, we have diameter na 0.018 inch. And insulation thickness na point na to. We have thickness, insulation thickness na 0.25. Okay. If the specific resistance of a rubber is, ano yung specific resistance? Ito, 10 raised to 14 ohm centimeter. Determine the resistance per 1,000 feet length. So, yung length natin, length is equals to 1,000. So, anong gagawin natin dyan? Yung inches, i-convert natin sa no need na. No need na natin i-convert to kasi makakancel din naman yung units. Okay? Dito, i-convert natin yung, since dito centimeter, yung length, i-convert natin sa centimeter. No? So, ayan. Ang hinahanap is R. I think given naman na yung mga, given na yung ating gagamit. So, nandiyan naman na lahat yung given. Isa-substitute na lang natin. So, i-drawing natin yung wire. Yung rubber insulated cable na yan. Para mas ma-visualize nyo kung paano ba nag-arrive dito sa ipa-plug in natin na values. Yan. Ito yung gitna. So, yung diameter niya, 0.18 inches. Tapos, yung thickness ng is 0.25. So, in this case, ang radius niya, syempre, yan, hanggang dito lang sa insulation. So, ang radius ito, R. And then, mula dito, sa point na to, hanggang dito, yan. So, gamitan natin ng yellow pen para ma-identify natin. Yan. So, dyan. Yan yung thickness. So, yung R1 natin dito, yung radius natin, R1 is internal, internal radius. So, yun yung nasa gitna, mula dito. Ano yun? Ito. I-divide mo tong diameter. 0.18 divide 2. So, you have 0.09. 0.09. 0.09 inches. And then, yung R2 mo, siyempre, yung R2 mo, mula dito sa gitna, hanggang dito sa labas. So, ipa-plus mo yung thickness. So, yun yung R2. So, meron ka ng R na 0.09 sa R1, plus mo yung 0.25 na thickness. So, yun yung total R2 mo. So, yun yung radius mula dito hanggang doon sa labas. Okay? Naintindihan, ha? So, anong sagot dyan? 0.34 inches. So, ayan, kompleto na tayo. Meron na tayong R2, meron ng R1, meron ka ng length, meron ka ng
Anong tawag dito? Specific resistance. Okay. Pwede na tayo mag-solve. Burahin lang natin itong mga nakaharang. Okay. Ito nasa taas, dito tayo mag-solve. So, di ba madali lang basta na kuha natin lahat ng given. Kung kulang ang given mo, ayan, dyan tayo magkakaroon ng problema. So, you have R. Ano yung formula kanina? Diretso na natin sa formula, ha? So, meron tayong 10 to the 14. So, yung mga units, mahalaga yan. So, isama natin sa calculation. And then, meron tayong 2 pi na constant. Multiply sa length. Ano yung length? 1,000 feet. 1,000. Itong 1,000 feet, i-convert natin siya sa centimeter. Para makancel yung centimeter. So, 1,000 feet. So, yung 1 meter mo, 3.28 feet. Okay? Then, habaan natin. Yung, ano pa? 28 feet. Cancel na yung feet, yung meter mo. So, yung 1 meter mo is 100 centimeter. Ayan. So, makakancel yung feet. Cancel. Cancel yung meter. Matitira, centimeter na lang. So, ayan. Tapos, meron ka ditong ln. Yung resistance, yung radius natin, hindi na natin i-convert kasi makakancel din naman yan. Ln 0.34. So, naka-inches yan. Tapos ito, 0.09. Naka-inches din yan. So, hindi na natin kailangan convert. Makakancel din naman yan, no? Wala yung effect dun sa calculation mo dito sa kabilang side. So, ayan. Erase lang natin tong ano na to. Mga given na to, na-plug in na natin siya dun sa formula, eh. So, makukuha na natin yung sagot. Makakancel din yung itong natira mong centimeter dito, makakancel kasi meron kang centimeter sa numerator. Ang matitira na lang is ito, ohms. So, ayan, in this case, gagamit tayo ng calculator kasi itong ln, hindi na to kaya ng utak natin. Gamit tayo ng calculator. Okay? So, ayan, gamit tayo ng mahiwagang calculator ni Batman. Plug in natin yung values. So, ayan, meron tayong 10 raised to raised to 14. Okay? Tapos, meron ka ditong 2 pi. Ano i-type yan? 2 pi multiply sa 1,000. Yan. Divide ka na 3.28. Doon sa taas, meron ka pa naka-multiply na 100 cm. Yan. So, mahalaga yung mga close and open parentheses. And then, multiply ka dito ng ano yan, ln. Ito, meron tayong functional ln. Ln over 0.34 over 0.09. Ayan. So, yung lalabas na sagot dyan, yan na yung final answer natin. So, tingnan natin kung anong sagot. Anong sagot? Ito, mahaba-haba. 69384. So, medyo mahaba. Mega ohms na yan.
Okay? Sulat natin ang tamang sagot ang lumabas sa calculator ni Batman. So, 6, 9. So, 6, 9. Anong malapit sa choices? Alin na may 6, 9 dyan? So, nakikita ko na ang tamang sagot. 6, 9, 3, 8, 4, 6, 4, 6, 3. 0.8 ohms. So, yung choices natin, naka-mega ohms. So, paano i-convert ito sa mega ohms? So, yung point mo, since positive number yan, at papunta ka sa whole number, hindi siya dito sa decimal side. So, i-move mo to ng 6. Mula dito, ayan. Para maging mega ohms, mag-adjust ka dito ng 6, positive 6 yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ayan. Dito yung point mo, ililipat mo dito. Magiging 6, 9, 3.8, 4, 6 times 10 to the 6 power or 6, 9, since ito 3 at saka 8, i-round off na natin, magiging 694 mega ohm. So, yan yung resistance na hinahanap natin. So, pwede mo nang bilugan ng tamang sagot. Ano yung tamang sagot? Letter D. 694 mega ohms. Tama? Letter D. So, ayan kung paano natin yung nakuha nating sagot, paano natin kinonvert sa mega ohms. So, by scientific notation, naka times 10 to the 6 yan. Then, ito, gamit itong units, nilagyan natin ng capital M. Kasi yung small m is difference from capital M. Kapag, may mga tanong din, lumalabas sa board exam, yung ganyan, sa units lang. What is M? In mega ohm. Tama. What is M in that unit? So, ang sagot dyan, mega. Pag tinanong ito kung ano ibig sabihin ito, mega yan. Itong 10 to the 6, mega din na ibig sabihin. Okay? Kaya ito yung naging sagot. 694, ni-round off lang natin to. Yung 3. Okay? So, next question na tayo. Lapit na tayo matapos. Hanggang 30 items lang to eh. The diameter of a given wire conductor is 0.5 inch. The thermoplastic insulation with thickness 0.1 inch is wrapped around to insulate the conductor. Determine the insulation resistance of this conductor per meter. Assume specific resistance of thermoplastic insulation to be. So, diretso na natin sa problem, sa formula. Same lang yan do sa previous question. Okay. So, R is equals to 2 times 10 to the 14 over 2 pi multiply sa length. Ano yung length? 100 cm. Bakit? Kasi ito ohm centimeter. Yung numerator. Yung meter, kinonvert natin sa centimeter. Ln, ano yung R2? 0.0 0.035 over 0.025. So, same procedure sa ginawa natin kanina.
Ito, dinivide sa 2, naging 0.025. Tapos, yung R2 mo, yung outside diameter, outside radius, pinalasan mo nitong 0.1, kaya naging 0.35. So, yung value ng R mo is 107 o kayo na yung mag-calculate niyan, ha. Hindi na natin i-input yan sa ating calculate. Okay. Diretso na yun sa calculate. So, basta ang sagot dyan, dito sa ating pinumpute na sa calculate, 1.102 times 10 to the 9. So, ano yung 10 to the 9? So, since yung ano naman natin, choices naka-scientific notation, so letter, ano ang sagot dyan? Letter A, ohms, 2 ohms. So, ano yung... Okay. So, nakuha na natin yung tamang sagot. So, kapag convert mo to sa, ano lang, maalsin mo tong 10 to the 9. So, magiging ano yan, 107.102. Ano yung idadagdag mo? Yung kanina, mega ohms. So, ano ilalagay mo dito sa 10 to the 9? Magiging giga ohms. So, times 9 is giga. Okay? So, another, ano yan, baka, minsan kasi tinatanong ito sa mga board exam. Giga, mega, micro, milli. So, ayan. Yan yung mga units na dapat nyong tandaan. Okay? Read na tayo sa question number 29. The insulation resistance of a kilometer of cable having a diameter of 2 cm and an insulation thickness of 2 cm is 600 ohms. If thickness of insulation is increased to 3 cm, find the insulation resistance of the cable. So, anong formula gamitin natin dyan? Ano pa rin, yun pa rin yung formula na gagamitin natin. Same formula yan. Okay? R is equal to specific resistance 2 pi multiply sa length ln R2 over R1. So, sulat natin yung given. Since malapit naman na tayong matapos, sulitin na natin itong pagsusolve nito. Diameter 2 cm. Thickness ng insulation 2 cm din. And then 600 ohms. 600 ohms yung R1. Kasi 2 case. So parang case 1 tsaka condition 1, condition 2. So ito 600 ohms. Okay? If the thickness of insulation is increased to 3 cm. So let's say ito thickness 1, tapos ito thickness 2. Naging 3 cm daw. Increase to. So iba yung yung increase to, may meaning din yan. So kung ito naging increase by, iba ang meaning yan. Ipa-plus mo yung 2 sa 3 kapag increase by. So, ayan. Yung thickness lang naman nagbago, yung diameter mo dito, equal pa rin yan. 2 cm pa rin. So, consider ito yung case 1 mo. So, ayan.
Yung thickness mo dito, yan yung T1. Kasi ito yung case 2 mo. Let's say, ito yung T2. So, medyo kumapal dito. Yan. Okay. Ito yung center. So, yung radius mo, i-divide mo to lang to. Okay. So, ang hinahanap dyan is value ng R2. Yung resistance mo dito. Sa condition number 2. Okay. So, paano natin ano yan? Since constant naman yung sabi, constant yung ano yan, ito. Value nitong ang tawag niya, resistivity, specific resistance, tsaka itong length, consider as constant. Kasi wala namang nabanggit sa problem na nagbago yan. So, constant na yan. So, gagawa tayo ng proportionality constant. So, yung R2 mo, divide mo lang sa R1. So, mag-ratio in proportion tayo. Then, equal siya sa ln. Ano yung R2 mo sa ito, ano na to? Second condition. So, yung R2 mo dito sa second condition. So, itong thickness, 3 cm, plus mo yung 1. Kasi, i-divide mo to sa 2. Sa 1. Divide mo siya sa 2 plus 1. So, magiging 4. And then, 1. Right? So, yung R1 mo, ay, ln, ano dito? So, dito yung T1 mo dito is 2. Mag-plus ka ng 1, 3. So, ang nabago lang is yung thickness. Kaya, nag-plus ka ng 1. Ito, naging 2. Ito, naging 3. Ito, initially 2. So, magiging 3 dito. Then, divide 1. Ano yung 1? Yung R1 mo. Yung radius mo mula dito hanggang dun sa internal insulation. So, in this case, makukuha natin yung tamang sagot. Kasi itong R1 mo, may value na yan. Ito, 600. So, i-multiply na natin siya. I-cross-multiply na natin. Burahin na natin to. Mag-multiply tayo dito ng R1. So, dito is 600. Multiply siya dun sa yan. Kaya naging ln na lang yan kasi nga constant itong resistivity, specific resistance, tsaka yung length. So, in this case, makukuha natin yung value ng R2. Gamit tayo ng calculator. Okay. So, erase lang natin itong So, paano yan i-plug in sa Calcio? So, maglagay tayo ng 600. Unahin na natin yan. Naka-multiply yung okay. Ln 4/1. So, ln 4 na lang to. Kasi 4 divide 1 is 4. Then, denominator mo, ln 3. 3 divide 1. Okay? So, anong sagot? Equals 757 ohms. Makikita nyo sa choices is letter yan. Letter C. 757.11. Okay? Letter C. 757.11 ohms. So, yun yung final answer. Okay guys, medyo madali lang, di ba? Okay, final question na tayo. For the 10 items. Question number 30. Ito, madali lang to. Bakit ko nasabing madali? Kasi yung problem pa lang maiksi. So, ibig sabihin, madali yan.
Ang given, sulat natin, meron kang resistance na 1. Resistance ng wire na 12 ohms. Tapos, meron ka pang given na length. 120 meters. Ang tanong is conductance. Ano ba yung conductance? Conductance, yung kanina binigay ko, reciprocal siya ng resistance. Which is 1/12. So, ano yung 1/12? Clear. Ayan, sa calcio. Hindi mo na kailangan mag-memorize ng 1/12. Divide mo yan. 0.083. Letter. Ayan o. 0.083. Mo. So, mo. Napansin nyo, itong mo, kabaligtaran siya ng ohms. Kasi binaligtad mo lang tong resistance na reciprocal mo. So, yun yung sagot. Pwede rin, yung iba kasi ang unit na niyan is Siemens. 0.083 Siemens. Nabanggit ko kanina. So, letter, in this case, mo ang unit. So, mapansin nyo, itong length na to, ano lang to, saling pusa, panggulo lang. So, pag inisip mo pa ng inisip kung anong relation yung given na length na yan, mahirapan ka pa dyan. Huwag mo na isipin yan, basta makuha mo yung tamang sagot. Kasi ang tinatanong lang, conductance. No? So, ayan. Hanggang dito na lang. Question number 30. Naka 10 items na tayo. Hopefully, may natutunan kayo sa ating simpleng pamamaraan ng pag-discuss ng mga question dito sa related sa electrical engineering subject. Okay? Hanggang sa muli sa ating susunod na video. Okay? Sana may natutunan kayo ngayon. And maraming salamat sa inyong panonood in advance. Okay? Tuloy niyo lang kayong mag-subscribe sa channel ko para ganahan akong mag-upload ng mga videos. Okay? Kung nagustuhan mo, paki-like na lang. Then, kung may mga question kayo, i-comment nyo lang sa ating comment section at sasagutin natin yan isa-isa. Okay? Thank you very much. Babush!